Hirap na hirap itulak. Ano nangyari dito? Stock up, boss. Mukhang medyo mapapalaban tayo dito. Sir, anong nangyari sa motor? Stock up, boss. Stock up ilang taon? 1 year. Tapos, sa makina, Sa makina, ayun na. wala, sira talaga. Battery, wala na rin. Wala, check engine. Bale, anong gusto mo mangyari dito, sir? Umandar tapos konti accessories na rin, boss. Accessories, yung mga existing parts niya, anong tingin mo? Alisin na rin natin, babaguhin na rin natin. Kung pwedeng palitan na o ano yung papalitan, boss. Gulong, mags, lahat, halos, lahat. Opo. May bangga ba to? Meron din, boss, may paling. May paling. E di ikaw gumawa. Sungit mo naman. Gusto Hindi. mo magbabayad naman eh. Pinabayaan kasi. Oo. Alam mo tawag sa ganyan? Ano? Siga. Siga? Ano yung siga? Sigamit lang. May idea ka kung anong gusto mo mangyari sa kanya? Anong gusto mong concept? Siguro mga tay lang. Thai concept? Thai lang? Masakit yun ah. Siguro, check muna namin yung makina. Pag napaandar na namin, tsaka na namin to gagalawin lahat. Lahat ng outer. Tingnan namin kung kaya pang i-repaint, pero tingin ko hindi na siya kayang i-repaint. Bali sir, tingnan mo na siya ngayon. Kung ano itsura niya, then balikan mo kami siguro mga 2027. Matagal naman. Matagal? Oo. Bigyan mo kami siguro at least mga 2 to 3 weeks. Ayan. Eto syempre boss, papalitan na natin to. Matusay yan. Matusay seat. Yan, matik yan. Yung kaha boss, sige hanapan natin ng bagong fairings niya. Basta tandaan mo yan, boss. Picture mo, video mo, para makita mo kung ano yung before and after niya. Question na lang boss. Open budget, kami bahala. Budget lang, pre. Budget meal pero maganda. Oh, ayan. Sige. Wala sige. nun. Sige. Update ka namin sa nangyayari pero hindi namin papakita kung ano yung talaga nangyari sa motor. Oh. Para may ma-surprise ka boss kung sana magustuhan mo yung gagawin namin. Sir Ron, si Alpha Moto Habala yan, ha? Pagkakatiwala mo na sa amin to, kami na bahala. Opo. Alright. First project. Yung Team My Bike. down, Pagpatay na ng video. pagpatay na. Oo. Sige. So yun, bali boss, kami na bahala sa motor mo. And medyo challenging kasi first project bike namin dito sa Alpha Moto Hub. Sana masatisfy kami Kaya at ikaw. Kaya to? Yan. Yan. Boss, kita-kits tayo after 2 to 3 weeks. Thank you. Alright team, so ito na yung pinakaunang project natin sa Pimp My Bike. So nakita naman natin, na-receive natin si client na may Project Aerox B2 siya which is totally wrecked. Sira yung makina, yung kaha, and plan ni client na ipa-restore sa atin dahil may sentimental value yung unit. So with our team, sana matulungan nyo ako dun sa project na gagawin natin, and kailangan ko ng insights nyo, yung suggestions, kung ano yung mga plano. Ang plan ni customer is daily, then at the same time naka-concept. So with Sir Gio, Base sa nakita ko sa unit ni client is yung makina niya is not working nung dinala dito sa atin. So, nagplano tayo kasama ang ating mga mekaniko. So, kailangan natin siyang i-overhauling. Totally, palit lahat. Ang matitira lang is crankshell. So, papalitan natin from block, from crankshaft, from CVT, gearings, and other bearings na kailangan natin palitan doon. Even yung mga electricals niya, for example, yung stator and harness, is recommended for replacement na. So for fairings and other accessories, yung mga outer parts and inner fairings, so meron tayo dito, si Sir Moto D. So yun, base nga sa nakita ko sa motor. Unang-una napansin ko dun kasi yung fairing niya, faded na yung kulay. So possible baka may mga basag na rin, lalo na sa inner. So pwede natin palitan ng mga carbon parts, lalo na yung mga inner na basag. So pwede natin ma-restore yun. Tapos yung mga bakal or mga metal parts niya, tulad ng batalya, yung crankcase, swing arm, lalo na yung mugs, pwede natin ma-powder coat. Doon naman sa concepts at gustong mangyari ni client is gusto niya magkaroon ng bagong looks and concept yung motor niya. So siyempre kakailanganin din natin ng tulong ni Sir Jolo. Ang ating aftermarket sales naman para sa mga aftermarket parts na pwede natin ikabit. So sir, anong tingin mo? So, based sa gusto ni client ng concept niya, papasok dyan sa atin si TRC, braking system. Parang nabulok na yung stock caliper niya. CNC side mirror. If possible, kailan din natin napalitan ng swing arm. Suspension, especially kung papasok dun sa gusto na concept ni client. So, dito naman sa Alpha Moto Hub, kumpleto naman tayo ng mga aftermarket na parts and accessories. So, i-check pa natin
kung ano pa yung pwede ipasok dun sa motor ni client. So, kailangan ko ng tulong mo, Sir Sushi, about dun sa muffler. Ano yung tingin mong pwede natin gawin? So, pwede natin i-check yung market kung ano yung pwedeng papasok na muffler para doon sa motor niya. So, for stock engine, meron tayo. For stock engine, ang siguro mare-recommend ko dyan is yung mga full system exhaust na pwedeng bumagay doon sa concept niya. Na meron din tayo. Meron din siguro. tayo na sa Alpha Hub. So, for engine, pipe, aftermarket parts, and sa mga powder coat and carbons natin, saka paint job. So, okay na tayo. So, dito naman si boss, tayo yung nag-receive ng motor. Tingin mo, ano pa yung mga pwede nating gawing concept or baguhin doon sa idea na binigay sa atin ni customer? So, ayun, actually nung nakausap ko si client na pinaliwanag ko sa kanya, yung motor niya kasi naulanan na arawan almost 2 years nang na-stock. So, sabi ko kay client, sir, kung i-restore natin to at papalitan lahat ng sira, sabi ko, I suggest bumili ka na lang ng bago. Kasi mas malaki yung magagastos mo pag na-restore natin to kaysa bumili ka ng bagong unit. Eh kaya lang yun nga, inopen ni client na may sentimental value, parang alam ko, naregalo sa kanya ni Mrs. Kaya lang, noong time na nagsisimula sila, ngayon medyo umangat-angat, gumanda yung mga ginagawa sa negosyo. Kaya ang number 1 priority nila is ma-restore talaga yung unit. Gusto ko magawa natin to ng best na kaya natin gawin. Basta ang number 1 na priority, gumanda at tumakbo ang motor. Together with team, alam ko magagawa yan. Kaya sige, pagtulong-tulungan natin. So, kaya ba, team? Yes, yes! Ngayong na araw natin, i-check kung ano yung mga pwede nating baguhin sa kanya at kung saan tayo unang magsisimula sa pagre-restore ng bike niya. So punta muna tayo sa working area natin. So, I'm Gio, Chief Mechanic ng Alpha Moto Hub. Taon na raw to na hindi nagagamit. Makikita nyo naman sa itsura ng engine niya kung gaano na siya nag-deteriorate over time. So, ngayon, ang plano natin is i-rebuild natin siya. Sa ganitong itsura niya, gagawin natin ulit siyang parang bagong labas ng kasa. First initiative natin is i-check natin lahat ng internals ng makina kung ano yung mga pwede pang gamitin sa dapat ng palitan. So after sa makina, makikita nyo naman yung mga flarings niya. Talagang nag-deteriorate na yung kulay niya. Sa crankcase niya is nag-umido na siya. Over time, talagang nag-corrode na sa kalawang. Pero hindi yan problema dito sa Alpha Moto Hub. Siyempre, nandito ang chroma powder coating. Kahit ganito kalaki tong chassis na to, kasyang-kasya to sa oven natin. So sigurado ko na fine looking ulit tong chassis na to pagkatapos nitong series natin na to. Hey guys, this is Jolo, Operational Manager ng Alpha Moto Hub. At syempre, as Operational Manager, papakita ko rin sa inyo kung ano yung pwede natin palitan ng mga aftermarket or mga accessories na para dito sa project natin. At tara, punta tayo sa showroom natin. Let's go! Alright, nandito tayo ngayon sa accessory showroom natin. At syempre, una ko napansin doon sa project natin, kailangan natin palitan ng kaha. Meron tayo dito Aerox B2, full set ng kaha. At syempre, kailangan natin ng performance. Marami tayong klase dito. Meron tayong panggilid CBT set. Marami tayong brand na pagpipilian. At isa rin sa napansin ko, kailangan din natin palitan ng mga shock. Meron tayong Öhlins, TRC, Race Power, at marami tayong pagpipilian. Yung Brake Master ni customer, kung hindi natin kayang restore, kailangan natin palitan. Meron tayo dito RCB, Brake Master, Solfili, TRC, Brake Master. Siyempre, alam nyo naman kung ano katerno ng Brake Master. Kailangan yan ng caliper. Yan. Meron tayong caliper dito guys. Kompleto tayo. May RCB, TRC, NCY. Meron tayo yan. So napansin ko, walang mini driving light yung Aerox ng client natin. At meron tayo dito syempre, Senlo. Meron din tayong Gold Runway. Okay pa naman yung mugs niya pero hindi pa natin totally na-check kung may bengkong na o may damage na. Pero if ever na hindi na natin kayang i-restore, syempre meron tayong mga available na mugs dito, TRC at RCB. So sa mga accessories naman, syempre meron din tayong handle grip dito. May NCY, may RCB, may TRC. Sa side mirror, pansin ko medyo kailangan ng palitin eh. So meron din tayo ditong Solfili, TRC. Kanyang bangko, kailangan natin palitan. Syempre meron tayo ditong Boss Batusay seat, ang number 1 seat maker in the Philippines. Sir Gio, anong pagbabago? So, na-dismantle na natin ngayon yung makina niya, yung engine niya. Ito lahat ng genuine parts na papalitan natin. So, from bore kit, from battery, mga seal,
bulb spring. So lahat ng mga dapat palitan necessary para maging brand new ulit yung pagtakbo ng Project Aerox natin is nandito na. So question, Sir Gio, kapag nagbe-build ba o nagre-rebuild ba ng makina, ilang days or ilang weeks inaabot bago matapos to? Sa pag-rebuild ng makina, usually kaya natin tong tapusin ng 1 to 2 days, depende yan sa pyesa. For example, sa nakita naman natin dun sa kailangan ng Aerox is kompleto naman tayo ng lineup, kaya natin tong matapos within a day. Ito kasi yung unang dapat Yes, ito yung na step. ito yung unang dapat na tumindig doon sa project bike natin, and then soon lalabas pa yung mga dapat na nating palitan pa. So, first step na ginawa namin doon is nirepaint namin and nirebuild namin or nirestore yung frame kung saan kinakain na ng kalawang. Yun yung pinaka most challenging part na ginawa namin dun sa Aerox V2. Pero the rest, dumaan naman siya sa matinding assessment and yun, nagawan naman namin ng paraan lahat ng mga kailangan i-restore at magugustuhan talaga to ni customer. So for the chassis, nilagyan natin siya ng stealth black na para maging stock ulit yung itsura niya, and medyo may mga minodify kami doon dahil kinain na talaga ng kalawang. And then sa fairings naman, naglagay kami ng Nardo Gray from Aika. So straight Aika ka nang ginagamit namin dito sa Alpha Moto Hub. So nakikita nyo, ito na yung nangyari doon sa buong crank. So sinandblast na natin to, winterblast, sandblast. So ito na, parang bago na ulit yung crank niya, and na-orderan na natin siya ng mga replacement parts, aftermarket parts. Actually, genuine parts to. Basically, mamaya tapos na to, tatawagin lang natin yung head mechanic natin. Medyo natagalan tayo kasi eto, kailangan natin itong maproseso mismo ng maigi at matanggal mismo yung mga excess na mga grasa niya at yung mga nabuong langis. Ito na yung mga ikakabit nating aftermarket parts. So, dun sa Pimp My Bike project natin, yung Aerox B2. So, from pipe, papalitan na rin natin siya. Straight TRC build to, itong mga piyesang kakabit natin. Siyempre, dun sa gusto ng customer. So, full system na itong ikakabit natin from TRC Racing. Pasado siya sa decibel meter, kaya ito yung napag-isipan natin ikabit. Then, floating disc. CNC floating disc, TRC rin. Front suspension from TRC rin, syempre. Adjustable na yan. Standard side mirror na 4x4 yung size. So, CNC side stand from TRC rin, syempre. Ito yung pinakabagong product nila. Radiator, ito yung 2-row ng TRC. So, mas makapal for Aerox B2, V1, and V3. Pasok yan. Magkakabit tayo ng actual caliper for Aerox B2. CNC bracket niya. Plug and play din yan. Footrest para dun sa angkasa ng pasahero. Then, CNC garnish para doon naman sa visor na Aerox B2. Meron tayong 17mm brake master from TRC rin. CNC finish din yan. Rear stabilizer para doon sa suspension para hindi masyadong wiggle yung takbo ni customer, ni client. Handle grip, syempre TRC rin. CNC swing arm for TRC rin, from TRC rin syempre. Rear suspension, mas ginusto ni client na walang baso, para minimalist lang yung design. X-Spider mugs for Aerox B2. All black and silver lang yung gusto ni client kasi mas gusto niyang minimalist lang yung design dahil hindi masyadong garbo pag tinignan. So ito yung mga aftermarket parts na ikakabit natin para dun sa Aerox B2 ni client, and sana magustuhan niya yung kakalabasan nito. So isasalpak na natin to ngayong araw dahil tapos na rin yung makina. Sasamahan ko din kayo kung ano yung nangyari dun sa engine work ng Aerox B2. So, that's it. Tingnan natin kung magiging matagumpay kami dito sa first Pimp My Bike ng Alpha Moto Hub. And tara! Alright, so yun, good morning. Dito ulit tayo sa Alpha Moto Hub, and kung napansin natin, so nakapokus tayo ngayon doon sa project Aerox B2 natin, yung pinagawa natin dito sa first Pimp My Bike. And kung napansin natin yung mga tornilyo or yung bolts na
meron si sir is sobrang luma na, yung iba bilog na, yung iba wala ng thread. So papalitan na natin yon, papalitan na natin yon 100% isi-CNC bolts na natin yon, hindi na tayo gamit ng mga lumang tornilyo. So ito na, ready na yung mga bolts na gagamitin natin. And syempre, available lahat ng bolts na to dito sa Alpha Moto Hub. Quick update ko lang kayo dun sa nangyayari ngayon na Project Aerox B2 natin. Pasyalan natin kung ano yung mga binago na at nabago na dun sa unit. So kung nakikita nyo, almost 60 to 70% done na tayo. So lahat to pinalitan. Siguro kung gagastos si customer around parang nagdoble yung gastos niya. But syempre, ang tinetreasure nga natin dito and bakit natin binild is yung sentimental value ng motor ni customer. So pinalitan natin siya ng TRC Racing rear suspension. Nagkabit na rin tayo ng CNC stabilizer, TRC rin syempre, and gumamit tayo ng X-Spider mags, CNC X-Spider mags. Ito yung isa sa pinakabagong mags ng TRC. So sa tires naman, gumamit tayo ng Beast tires. So maraming salamat Beast tires. And swing arm, syempre ang gustong concept ni customer is all black. Totally all black yung nasa ilalim. So ang ginamit nating swing arm dito is TRC Racing CNC swing arm din. Then sa front naman, ganun din. Ito yung mags ng front natin. Beast tire din syempre. So napapansin natin yung mga previous video natin na pinakita natin yung motor ni client is talagang totally puro kalawang na. But ngayon is ito na, naka-powder coat na rin siya. From chassis, engine cover, CVT cover, naka-powder coat na hanggang manibela. Ayan, naka-powder coat na. And sabi nga natin, maraming mababait na umatngat doon sa wiring ng customer. So napagpasya namin na palitan na ng buong harness yung Aerox dito niya. So plug and play na lang to. And mamaya ikakabit na ng mga mekaniko natin yan. Ito yung stock radiator ni client. Yan, sobrang sira na. Ay, nalaglag. So mapalitan na rin natin siya ng TRC Racing 2-row radiator ng pang Aerox B1 and B2. Actually, medyo na pending kami dito dahil maraming tama talaga yung mga makina. So, kailangan namin ipa-machine shop. Kailangan namin i-modify para mas magamit pa at hindi lumaki yung babayaran ni customer. So, yun lang. So, yan muna yung quick update natin sa Project Aerox B2. And maraming salamat. So, 60 to 70% na tayo. Medyo malapit na to. Yeah. So my name is Moto Sushi from Alpha Moto Hub. So ako yung in charge sa mga pag-order nila ng mga lahat ng gagamitin dun sa build na to and dun sa pipe na gagamitin dun sa motor ni client. So mas pinili ko na ibigay kay client yung TRC Racing pipe since hindi siya loud and street legal siya, and also dahil TRC siya, mas pasok siya dun sa straight TRC parts na kinabit din namin sa motor. Challenging part sa build na to is yung pag-order ng mga ikakabit since hindi lang naman siya isang brand. So yung coordination namin dito is with all brands na available at nakikita nyo dito sa Alpha Moto Hub. So different persons yung kakausapin, different timelines. So yung pag-i-schedule na dumating dito yung parts sa maagang panahon para magamit ng mga mekaniko natin at maikabit dun sa build, yun ang sa tingin ko naging challenging na part. So kung natatandaan nyo, yung Aerox B2 na sira-sira na dala sa atin ng client, eto na siya ngayon. Yun, Boss Parak nga pala dito sa Alpha Moto Hub. Siyempre, ayan, tapos na yung project bike na ginawa natin na dinala dito ni client. From 2 years siya na hindi siya ginamit, naulanan, naarawan. Medyo masakit at mas mahal sa brand new yung aabuti niya. Kaya lang, yun nga, sinabi ni client na yung value ng motor na yon ay may sentimental value sa kanila ng asawa niya. Kaya kahit ano daw mangyari, magkano man gastusin niya, ang pinaka-importante dapat ma-preserve namin yung item o yung Aerox B2 na dinala-dala niya dito nung nakaraan. Tingin namin, nagawa namin, together with Chroma, Sector X, Boss Batosay,
Sa tulong din ni TRC Racing, yan kasi isa siya sa may pinaka-complete na maraming accessories na malalagay dun sa Aerox B2. Sa tingin ko talaga 100% magugulat siya kasi syempre yung tumatak sa utak niya nung itsura ng motor niya bago niya dinala sa Alpha Moto Hub, yun yung naka-register sa isip niya. Pero totally different motor talaga to. Kung di mo titingnan yung chassis number niya, engine number niya, hindi mo iisipin na yung motor na dinala mo sa Alpha Moto Hub at yung output na motor na natapos ni Alpha Moto Hub gamit ang Pimp My Bike ay isang motor.